May ligaw na bala, meron ding insidente ng ligaw na kutsilyo. Nasa ospital ang binatilyong 17 anyos matapos tamaan ng kutsilyong inihagis umano ng 8 taong gulang na si Mark. Hindi niya tunay na pangalan. May insidente rin kung saan ang kutsilyo tumama sa noo ng isang bata. Lalim ng pagkakabaon, umabot ng kalahating sentimetro. Ang mga aksidente ito, ilang beses na raw nailagan at iniiwasang mangyari ng tinaguriang lolo at lola ninja mula sa Orani, Bataan. Dahil po dito, nadisgrasya na po ba kayo? May mga sayaw na talaga namang buwis buhay. Meron din naman yung mga pabebe lang. Pero yung usapang dance trends, abay, nungunguna riyan ang grupong Mastermind PH. May more than 41 million likes lang naman sila sa TikTok. Kaya ang kanilang mga pinopost talaga namang trending. Katulad na lang na kanilang Makakaya Dance. Uy, kayang-kaya. Hataw na sasayawan ngayong umaga mga kaaha. Pero kung sa tingin nyo ay parehong kaliwarin ang mga panyo, okay lang yun. Sabay-sabay pa rin tayong sumayaw. Kaya natin to. Dahil natin namin ng nakaiindak na facts tungkol sa pagsayaw. And 5, 6, 5, 6, 7, 8. Minsan talaga, kapag sobrang catchy at energetic ng music, hindi na natin talaga mapigil ang sumabay, di ba? Medyo na masakit yung katawan ko, so hanggang doon lang tayo. Kaya ang ating bucket list number 1, bakit nga ba tayo napaiindak sa upbeat music? Ang ating motor nerves ang nasa likod ng ating pagsasayaw. Kapag naisipan nating sumayaw, ito ang nagsisilbing messenger mula sa ating utak, papunta sa ating katawan. Kapag nakaririnig tayo ng masayang musika, nasi-stimulate ang parte ng utak natin na naglalabas ng happy hormones tulad ng dopamine. Kadalasan, kapag nag-uumapaw ang ating happy hormones, ay parang gusto natin itong i-release through a physical activity. And in this case, through dancing along to the beat of the music. Wow! Bilis nun ah. Parang dito sa AHA, in high speed lang tayo sa paghatid ng mga kwentong bagong-bago at napapanood. Kaya, what you waiting for? Ito na ang ating amazing stories of the week! Ang tinaguriang lolo at lola ninja mula sa Orani, Bataan, relationship goals daw. Dahil ang hobby nila, pareho ay bumato ng kutsilyo. Talagang parang music to my ears eh. Oh my goodness! Makulay man sa inyong paningin, ang very cutesy na ahas na ito, makamandag at mapanganib din. Yan na. Yan na, tumakbo na. Teka, paano nangyari yun? Shake your body mga kaaha, dahil ngayong umaga, mapapaindak at mapapahataw tayo sa sayawan.
Nakikita niyo yun? Bucket list number 2. Bakit may mga tao na parehong kaliwang mga paa? Pero inborn ba ang talent sa pagsasayaw o natutuhan ito? What you think? Ako kasi, gifted daw ako sumayaw. Pero sabi yan ng nanay ko. Anyway. May mga tao na sadyang may pitik kung sumayaw o mukhang effortless lang sa pagsasayaw, no? Tulad na lang ng mga miyembro ng Mastermind PH. Sheesh! Habang iba naman ay, medyo awkward. Ang isang rason kung bakit may mga tao na tila parehong kaliwa ang paa ay dahil sa hindi maayos na coordination ng utak at muscles. Para bang remote control na hindi kaagad gumagana. Pero ayon sa isang study published in 2020 entitled Dance on the Brain, Enhancing Intra- and Interbrain Synchrony, pwede pa rin ma-develop ang skill sa pagsasayaw. Lahat naman ng skill, sabi nga natin, nade-develop, nai-improve. No? Depende lang sa tao kung ano ba talaga yung kagustuhan niya, saan ba talaga niya tinitignan yung sarili niya na magaling ako. No? And mahalaga talaga yung environment na sumusuporta doon sa isang bata na magsasabi ng ano ba yung gusto niya. Nakatutulong ang constant practice sa pagiging isang fluid dancer. Mas nako-coordinate ang ating muscles sa timing ng music, nagiging mas synchronized tayo sa rhythm. At mas na-increase nito ang ating muscle strength, flexibility, and endurance. Ngayon, dumako naman tayo sa mga hayop mga kaaha. Para sa ating bucket list number 3, bakit may mga hayop na para bang sumasayaw? Marami-rami na rin tayong nakitang hayop na tila ba sumasayaw. Mula sa kabayo, dolphins, at ibon. Ayon sa mga eksperto, isang dahilan kung bakit ginagawa ito ng mga hayop ay for social bonding for food rewards. Pwedeng natutuwa ang mga tao sa kanila kapag sumasayaw. Kaya binibigyan sila ng reward o pagkain. Kaya ang mga hayop, ulit-ulitin ito. Pero para sa mga ibon, may ibang dahilan daw sa likod ng kanilang pagsasayaw. Merong mga ibon kasi na ang ginagamit nila is yung color advertisement nila to display yung mas maganda ako, mas pogi ako. It's just like humans, no? Magandang magdamit, magandang magano. Yung iba naman magandang kumanta para ma-attract nila yung counterpart nila, yung female. Ngayon, meron naman mahusay sumayaw. Ito yung gumagawa sila ng certain moves na to attract yung kanilang counterpart. Magkakaroon yan ng competition kung sino yung mas magandang male na magandang sumayaw para sa doon sa female, yun ang sinuchoose. Mapatao man o hayop, universal expression na talaga ang pagsasayaw. Kaya tara na, mga kaaha, let's just dance like no one's watching. Mga makamandag na ahas, nagsisilabasan? Mula sa cobra na muntik ng manuklaw sa Zamboanga del Sur. Hanggang sa isa pang ahas sa Palawan na parang laruan lang. Anong ahas yan mga lods? Ayan o. Ayan, galawin natin. Pag ginagalaw mo, nag-ano siya. Ang parehong ahas na yan, makamandag. Tinaboy ko yung pusa ko kasi baka makagat nga. Naisip ko rin na nakakatakot kasi lalo na kung may mga bata kasi sobrang ganda talaga ng kulay ng ahas. Dito naman sa isang masukal na lugar, may ahas na tila ba may sungay? Oh no!
Bagong discovering species ba ito ng ahas? Dumako muna tayo rito sa Palawan, kung saan namin nakilala si Kuya Mike. Isang content creator na kilala sa mga kakaibang isda na kanyang nakukuha sa dagat. Dito ka na, idol! Ah! Yun! Yung balo na ano. Ayun oh. Yung maiksi na klase ng balo. Ayan na, landed na mga lodi. Pero isang araw, hindi kakaibang isda ang nakita niya, Galawin natin. kundi ahas na tila ba isang laruan. O, pag ginagalaw mo, nag-ano siya. Nung una, lumabas ako sa bahay kasi medyo nainitan nga ako. Tapos napansin ko yung pusa ko may ginagalaw. Nung nilapitan ko, nakita ko yung ahas. Kinuha ko yung cellphone ko tapos binidyoan ko na siya. Tinaboy ko yung pusa ko kasi baka makagat nga. Naisip ko rin na nakakatakot kasi lalo na kung may mga bata kasi sobrang ganda talaga ng kulay ng ahas. Yan na. Yan na, tumakbo na. Ito ang two-line coral snake. Tinatawag din itong balitadaan o ugto-ugto. Endemic o dito lang makikita sa Palawan ang ahas na ito. At dito sa bayan ng Aborlan, hindi na raw bago sa kanila ang makakita ng balitadaan. Itong nakaraang linggo nakakita rin ako ng balitadaan doon po sa CR namin. Nakakita po ako ng balitadaan noong 2021 doon sa tabi ng bahay ni nanay, yung biyanan ko. Huling kita po ng ahas na balitadaan doon po sa may tabing sapa namin kasi may bukid po kami. Napakaganda ng kanyang kulay at patterns, no? At magkabilaan yan, ha? Pero huwag magpalinlang sa maganda nitong itsura, mga kaaha. Dahil ang ahas na ito, may taglay na kamandag. Ito yung advertising of color ng isang venomous snake na sinasabi niya, huwag kayong lalapit sa akin kasi venomous ako. Ina-advertise ko na yung kakaibang kulay ko para huwag na kayong lumapit sa akin at ma-prevent from yung harm nyo. Ganun sila. Hindi lang yan nangyayari sa mga snakes. Even some insects and animals nag-advertise din ng color para i-warn yung other predator or even attract yung vice versa. Paninikip ng dibdib, pagsusuka, at pagkahilo. Ilan lang yan sa mga pwedeng maranasan ng isang tao na natuklaw ng makamandag na ahas. At ang pinakamalalang pwedeng mangyari kapag natuklaw, kamatayan. Bukod sa maganda nitong kulay, isa pang kapansin-pansin sa video ni Kuya Mike na parang nagpapanggap itong patay. Ang totoo niyan, isa lang ito sa defense mechanism ng mga balitadaan at maging ang kanilang kulay at pattern, ginagamit din nila ito to their advantage. Ang buntot ng ahas na ito ang pinakamakulay na parte ng kanilang katawan. At alam niyo bang nagagamit nila ito para ipagtanggol ang kanilang sarili? Kapag nararamdaman nilang may aatake sa kanila, tinutupi nila ang kanilang buntot para makita ng kalaban. Habang nakatuon ang kalaban sa buntot, ang tunay na ulo ng ahas ay nakatago at handang tumakas, magpahinga o umatake. Ang pag-atake na ito, ginagawa ng balitadaan sa mga insekto, hayop o kapwa nila ahas. Hindi naman siya nangahabol ng tao. Hindi naman siya yung lumalaban talaga, kundi yung nagkukunwari lang siya na, na patay. Sa amin sa mga katutubo, alam namin na makamandag talaga yun siya kasi ang kasabihan ng mga matatanda pagka mabait yung ahas, makamandag daw talaga. But they're considered to be less dangerous to humans. Maliit kasi ang kanilang bunganga at ngipin. Kaya kung kumagat man ito ng tao, kadalasan ay hanggang sa balat lang bumabaw ng kanilang pangil kung saan manggagaling ang kanilang venom. Nasa likod ng kanilang fangs. So kailangan nilang nguyain yung kanilang prey bago ma-deliver yung venom. Kung medyo malaki kang tao, medyo mahirapan sila i-deliver kasi hindi nila maabot. Pero kung mahagip ka doon sa mga dulo ng mga daliri at mga most likely ma-deliver ka agad nila yung venom. Dito naman sa isang masukal na lugar,
Isang tila bagong nilalang ang namataan. Mas nang mabuti ang video mga kaaha. Ano sa tingin nyo ang hayop na ito? Isa ba itong ahas na may sungay? Minabuti naming ipanood sa isang eksperto ang video. Mostly na nakikita kong snakes na may horn, makikita mo lang yan yung maliliit na protrusion sa kanilang usok. Pero hindi ganun kahaba. Ganun na. Wala pa ako nakitang ganun. Maaring nakakain ng palaka at nakadanggal yung kanilang yung magkabilang paa. It could be a possibility, but since wala namang picture na makikitang malapit, we can never tell you kung ano nga yun talaga. Talaga namang nakaaagaw pansin ng mga ahas na tila bago sa ating paningin. Pero gaya na lagi namin paalala, palaging unahin ang safety mga kaaha. Kung may ligaw na bala, meron ding insidente ng ligaw na kutsilyo. Nasa ospital ang binatilyong 17 anyos matapos tamaan ng kutsilyong inihagis umano ng 8 taong gulang na si Mark. Hindi niya tunay na pangalan. May insidente rin kung saan ang kutsilyo tumama sa noo ng isang bata. Ang lalim ng pagkakabaon, umabot ng kalahating sentimetro. Ang mga aksidente ito, ilang beses na raw nailagan at iniiwasang mangyari ng tinaguriang Lolo at Lola Ninja mula sa Orani, Bataan. Dahil po dito, nadisgrasya na po ba kayo? Wala kayo sa lola ko. At the age of 60, kayang-kaya pa niyong humataw sa sayawan. Parang ganito. Sus, wala pala yung lola mo sa lola ko eh. Sa edad na 60, malinaw na malinaw pa ang mata niya. Base sa kanyang magpasok ng sinulid sa butas ng karayom. Wow! Yun lang? Sus! Yung lola ko, marunong humawak ng iba't ibang tools tulad ng screwdriver, at wrench, at Allen key, at basta ang dami. Yes! Yan lang? Hindi lang yon, relax. Pati kutsilyo kaya niyang hawakan. Huh? Siyempre, sanay magluto ang lola mo eh. Pero, alam nyo kung saan siya masanay bukod sa pagtanggal ng pustiso. Nako, sa paghagis ng mga yon at pag-bullseye. Ang 61-year-old retired nurse na si Helen Shoson, kilala ngayon bilang Lola Ninja sa TikTok. Ang hobby kasi ni Lola, imbis na magtahi at magganchilyo, maghagis ng kutsilyo. Email ko po. Ang kitchen knife at sandok, hindi lang pangkusina para kay Lola. Dahil bukod sa panluto, ginagamit din niya ang mga ito bilang throwing weapons. Na-excite ako every time na nakakita ko ng target. Ang hobby ni Lola Ninja, nakuha niya pala sa asawang si Lolo Tani na noong kabataan pa lang ay nagkaroon na ng interes sa paghahagis ng mga kutsilyo. May nagbigay sa akin ng isang pirasong throwing knife. Self-study lang ako. Nagpaturo ako talaga sa husband ko. Sabi ko, parang ang sarap ng ginagawa niya. Sabi ko, parang ang dali. Sabi ko, try ko kaya. Total, parang gawin ko na ring exercise para sa akin. Ang hilig sa knife throwing, matagal nang naisantabi mula nang magkaroon ng pamilya si Lolo. Pero kamakailan lang, naisip niyang balikan at ituloy ang naudlot niyang pangarap. Enjoy ko sa knife throwing, yung pleasure pag tumutusok yung throw mo, yung pag tumutusok. Talagang yung sound na nagagawa niya, talagang parang music to my ears. Natuto rin si Lolo Tani na mag-alapanday at gumawa ng sariling kutsilyo na ginawa na rin niyang pangkabuhayan ngayon. Pero egul o lugi raw kung minsan dahil ang iba sa kanyang mga gawa, hindi na niya naibibenta. At napagdidiskatahan na lang niyang gamitin sa kanyang hobby. Yun lang. Ang nahasang kaalaman sa paggawa at paghahagis ng kutsilyo, hindi lang sinarili ni Lolo.
This time, hindi lang siya, kundi dalawa na sila ni Lola na parehong asintadong bumato ng kutsilyo. Relationship goals yan. Ito yung teardrop shape. Mas nare-recommend ko sa mga beginner. Mas madali siyang i-manage. Kung ito yung target, huwag kayo dito sa tapat ng target. Medyo lihis kayo ng konti. Mag-umpisa ka lang dito sa naaabot mo yung target. Ganyan. Ganito kami humawak. Lagay mo sa kamay mo yan. Close the hands. Tapos, yung isang daliri mo, nandito. When I throw, ini-slide ko to dito, ganyan. Pagka mga 100 throws ka na hindi ka sumasablay dito, hindi ka nagme-mistake sa ganyan, that's the time we move back half step lang. So, medyo hindi ko naabot. Yeah, good throw. Kanina yung tinuro ng husband ko, yung no spin. Ito half spin. Ang hawak niya, ito sa dulo. Ang knife throwing ay nagsimula noong prehistoric times. Noon, gumagamit pa ang mga tao ng sticks sa paghuhuli ng mga ibon at ibang klase ng hayop. Pinagtutulis nilang sticks para gamitin sa self-defense at para na rin sa pangangaso or paghahunt ng pagkain. Mas lalo pa itong lumaganap noong nagsimula ang metalworking at paggawa ng mga tao ng knives. Ang knife throwing naman ay naging parte ng military at martial arts practices sa ancient Egypt, Rome at China. Ito ay naging parte rin ng African and Native American tribes bilang isang uri ng weapon sa kanilang tribal wars. Di nagtagal, pati Japan ay nakuha na rin ang konsepto nito. Gumawa sila ng shuriken! Hindi sa Street Fighter yan, ha? Yung throwing stars, kung tawagin. Makikita itong ginagamit ng mga ninja at naging weapon sa kanilang folklore. Kung dati, ang knife throwing ay para lang sa skilled warriors, pagpasok ng 19th at 20th century, ginawa na rin itong recreational activity at form of entertainment. Pagdagal pa, naging sport na rin ito at nagsimulang magkaroon ng knife throwing competitions sa iba't ibang parte ng mundo. Sa edad na 61, matalas para ang mga mata ng dalawa sa pag-asinta. Ang pinakamalayang distansya ng pagbato ni na lolo at lola. Umabot na ng 9 meters o halos 30 feet. Amazing! Pag nakita mo silang may dalang mga talim, kunyal, akala mo mag-aaway sila. Yung pala, magpa-practice lang ng knife throwing. Kung di mo sila kilala talaga, matatakot ka sa kanila. Kung merong mga magulang na ang libangan is gardening or yung mga nag-aalaga ng hayop, syempre yung parents ko, knife throwing. Kaya botong-boto ako sa libangan. Minsan, nagna-knife throwing din ako, pero mas magaling pa rin si mommy at si daddy ko. Pero ang hobby na ito, not for the faint-hearted. Dahil isang maling hawak lang sa kutsilyo, pwedeng masugatan ang kamay ng babato. Pati ang lugar kung saan lang pwedeng gawin ng knife throwing, may considerations din. Una, manood kayo ng mga safety tutorial. Make sure na ang paligid malinis. Yung bang walang mga batang dumadaan, proper target board, proper knife. Para sa mga nagbabalak subukan din ang ganitong hobby, don't try this at home na lang, kids. Pero sa mga adult na gustong sumubok, may paalala sina lolo at lola. Sundin mo yung basic of knife throwing. Kung paano yung sunod-sunod para ka matuto, kung paano yung tamang tayo sa target. Yun lang, ligtas siya. Hindi siya yung makakadisgrasya talaga. The fastest way to learn throwing fast is to learn slow. Pisa ka lang sa malapit, unti-unti ka lang lumalayo. Bata o matanda, anuman ang piliing hobby, laging mag-ingat na mabuti. Dahil po dito, nadisgrasya na po ba kayo? Hindi pa? Never. Hindi pa kami na-disgrasya, hindi pa ako na-disgrasya. Aha! And just like that, naku, tapos na naman ng isang fun episode natin. Gusto niyo ba na bago? You want more? Very good. I know you do. I got you, mga ka-AHA. Punta lang sa aming official Facebook page, AHA exclamation point, at syempre sa ating AHA TikTok account, which is AHA_GMA. Syempre, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, GMA Public Affairs.
Until next week, dito pa rin kung saan masaya ang matuto. Dahil sa mga fun ka naman, kayo ang laging panalo. Aha!